Hello guys! Welcome sa aking channel kung saan nagtuturo ako ng mathematics at iba-iba pang study tips para gumaling po kayo sa inyong academics sa buhay eskwela. At ang unang-unang topic na pag-uusapan natin, hate na hate mo na ang math. Nagtatanong na isip mo, kailangan ko bang aralin to? Magugulat ka sa sagot ko. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, hate na hate mo na ba ang math dahil nahihirapan ka na? Hindi ka na makasunod tapos yung grades mo talaga, talagang namumula na. Okay, so nagtatanong po ang isip natin, kailangan ko ba talagang aralin to? Kasi marami po talagang nagrereklamo sa kanilang mga teacher, ang hirap ng math. Parang hindi ko naman kailangan yan, teacher, no? Saan ko magagamitin yung algebra na yan? Yung trigonometry na yan, parang hindi naman nagagamit sa buhay yan, no? Ayan. Alam ko naman yung gusto ko paglaki at hindi ko magagamit yung mahihirap na math na yan. Okay guys, no? Ito po ang unang-unang masasabi ko po dyan. Totoo po, may katotohanan po ito na may mga tao po talagang gifted. Pag sinabi pong gifted, hindi yung gifted na natural na matalino. Ibig ko po sabihin, gifted sila kasi mula pa lang sa batang edad, high school pa lang, nag-aaral pa lang, elementary, high school, alam nila yung gustong-gusto nila, paglaki nila at nire-respeto po natin yun, At yung iba po sa kanila, talagang nakikita nila, hindi nila kailangan ng high-level math, lalo-lalo na po yung mga tao na talagang nakikita nila yung career path nila, pag tapos nila sa eskwela, ay magiging negosyante po sila, So nakikita po nila, na kahit basic math lang, na tinuro ng elementary, parang sapat na po. Actually po, sa pang-araw-araw na buhay po, yung basic na math na natutunan natin ng elementary, yung mga arithmetic na yan, yung plus, minus, divide, yung mga fraction, ratio, percentages, talagang napaka sapat na po ito, At marami na pong benefits tayo makukuha po dito, Buhay na po tayo diyan. Pero sa mga gifted po, pwede po talaga nilang i-skip yung mga high level math. Pero for the rest of us, marami po talagang benefit ang math, lalong-lalo po sa mga senaryo na sasabihin ko po sa inyo. Unang-una po sa lahat, marami po sa atin, gusto po natin magkaroon tayo ng magandang grades, Mula elementary, high school hanggang college, gusto natin talaga maganda ang grades natin. For so many reason, kanya-kanya tayong personal reason. Yung iba sa atin, gusto lang natin mapasaya yung magulang natin, Pero yung marami po sa atin, ito rin po ang problema. Actually, ito yung problema ko dati. Kaya talagang ginalingan ko sa eskwelahan. Kasi naghahabol tayo ng discount sa magkaroon tayo sana ng scholarship, kahit partial man lang, o kaya full kung kayang full, Kasi ang hirap ng buhay, Kawawa yung mga magulang natin na talagang hirap ng kakakayod, pambayad sa school, So, naghahabol yung iba sa atin ng scholarship. So, maganda po na maging magaling po tayo sa math kasi po, marami sa magiging subjects natin, Actually, tinitake natin yan as sa future subjects po natin, may kinalaman po sa science. At ang foundation po ng science ay math. So malaking tulong po at mas mabilis po tayo matututo ng mga science subject kung solid po ang foundation natin sa math. Naintindihan po ba natin? Maliwanag po ba? Ayun. At yung kabaliktaran, ganun din po, malaki yung chance na magi-struggle po tayo sa mga science subjects kung weak po, kung mahina ang foundation natin sa math. Kasi po yung math makes learning other subjects easier, malaking tulong po. Bakit? Ano ba yung math? Ang math po kasi, inimbento po talaga yung math, Diniscover po talaga yan, Para po talaga makatulong sa science. Yung po talaga ang mathematics po talaga, inimbento po talaga ito. Talaga organized method po ito, At the theorem para makatulong po talaga, na mabuo yung mga sciences po na ginagamit po natin, Ayan, hindi po ito, okay guys, pag sinabi pong math, hindi po ito pagalingan magkwenta. Hindi po pabilisan magkwenta. Halimbawa, 234 times 123. Ano ang sagot in 2 seconds? Kahit ako po, hindi ko po kaya po yan. Hindi po ako marunong ng ganyan. Kahit 2 digit by 2 digit, mahina po ako dyan. May calculator po para dyan. Pero ang math po talaga, ang ibig po talagang sabihin ng math, it's about developing yung reasoning. Yung reasoning, yung utak natin, nagre-reason. Okay? Nangangatuwiran. At logic.
no, na sobrang useful sa science at marami pa pong bagay. Kaya po dumadali ang ibang subject kasi pag na-develop po natin yung logic, yung reasoning natin, ang dami nitong pakinabang, mas malaking chance na gumaling po tayo hindi lang sa science subject, pati sa napakaraming subjects na kukunin natin sa school. Kaya maganda ang laban po natin na tumaas ang grades. Kasi karamihan po talaga involves reasoning and logic. Lagi po yan sa school po talaga pag yan ang gusto po natin. No? So maliwanag po pa. Pasok na po tayo sa pangalawa. Kailangan po ang math sa maraming career. Hindi lang po natin na-appreciate ngayon kasi nag-aaral pa lang po tayo, estudyante po tayo, hindi natin nare-recognize, no? Pero hindi na po natin alam, no? Kahit mga doktor, kailangan po nila ng math, ginagamit nila yung math, no? Halimbawa yung mga anesthesiologists, pag nagkamali po yan sa mathematics po nila ng pagsaksak ng anesthesia, tigok ang pasyente, napaka-critical po na accurate ang mathematics po ng mga yan. Ang mga piloto po, although, syempre, kadalasan mga piloto, automated na yan. Pero may mga pagkakataon talaga na kailangan po nila, no? Ginagamit, hinuhugot nila yung mathematics, information technology, mga gustong sa computer, ang trabaho po ninyo, no? Ano pa? Business. Akala po nung iba, yung business, hindi kailangan ng high level na math. Ay, grabe po. Pag yung mga tipong milyon-milyon na po pinag-uusapan natin, hundreds, millions, billions, talagang importante po ang math. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Ano ang mas maganda? Ano ang mas magandang diskarte? Bilhin mo yung lupa o upahan mo yung lupa? Hindi po basta-basta math po yan. Matinding calculation po yan, yung mga nangyayari po dyan. Very useful po sa napakaraming career choices natin pagdating po sa future. Kahit mga retail store, restaurant, marami po analysis ng numbers, projections at kung ano-ano pang ginagawa po yung mga yan. Very important po. Maliwanag po ba sa future na trabaho po natin, ang laking gamit po pag magaling po tayo sa math. Pero ang pinaka-biggest reason po ay ito at sasabihin ko na po sa inyo. Ang pinakamalaking reason kaya kailangan nyo pa mag-aral ng math. Ngayon na po kasi hindi po natin alam kung ano ang gusto nating maging paglaki po natin. Bihirang-bihira po sa kabataan ang alam, ang gusto nila na kunin na kurso sa college at marami po na nagtitake ng courses sa college, no? Nagsishift, lumilipat ng course kasi nga hinahanap natin ano yung passion natin, ano talaga yung gusto natin. Actually, yung iba, nag-shift na sa college, pagdating sa trabaho, nag-shift din ng career kasi hindi natin alam kung ano yung gusto talaga natin in the future. Ngayon, hindi mo alam yung gusto mo, no? What if, pagtungtong mo ng college, pagdating mo na ng college, ang gusto mo pala pagdating ng panahon, gusto mo pala maging engineer, gusto mo pala maging scientist. Paano yan? Wala kang kaalam-alam sa math. Hindi ka prepared. And as we grow older, humihina po yung ability natin to learn. Ako po, nung bata po ako, ang bilis ko pa matutong. Ngayon, bubugok-bugok na po. Matanda na eh. Kaya very important po as early as possible ngayon habang bata ka pa. Kailangan nag-aaral ka na ng math, no? Kasi it takes time na matutunan po natin yung math. Hindi po natin kayang madali nito ikakram natin pagdating ng college. Tsaka mo hahabulin lahat ng hindi mo alam sa math. Mahihirapan po tayo po dyan, no? Kasi reasoning ito, hindi ito memorization, no? Reasoning po ito, it takes a lot of internalization. It takes a lot of practice, a lot of exercises. Kailangan niya na mahabang panahon at kailangan umpisahan po natin yan habang bata pa. Kasi parang sports po yan, hindi po tayo bigla ang matututo ng sports. It takes time to learn. It takes time to learn po talaga, no? Hindi pwede na pag 30 years old, bigla gusto mo sasabihin, no? Gusto mo basketball player ka na, gusto mo scientist ka kagad, hindi po pwede. Tapos, tsaka ka pala magpe-prepare, matanda ka na, no? So, ibig ko pong sabihin, to keep your options open. Sa ngayon, hindi mo alam kung ano ang gusto mo, mag-aral ka ng math. Mag-aral ka ng math today, habang bata ka, para pagdating ng future o pag malapit ka na mag-college o kahit nasa college ka na, marami kang option kasi maganda ang foundation mo, magaling ka sa math at madali ka makakapag-shift ng career na gusto mo. Kasi yung mga baka mamaya gusto mo talagang career choice, yung talagang napaka-heavy sa math, lalo-lalo na engineering, mahihirapan po kayo kung late po kayo
mag-uumpisa, no? Pagbagsak natin, kailangan pala natin, gusto natin yung mga ganyan, no? Mas maganda po, handa na po tayo, no? Ipaglaki natin, hindi natin talaga alam masyado, no? Ayan, extra knowledge, hindi naman po makakasama. Kung sakaling nagustuhan mong kurso, no? Pag college mo, hindi naman heavy sa math, okay lang. At least, no? Magiging useful pa rin po yan sa pang-araw-araw po nating buhay. Yun na naman po, conclusion po, naiintindihan ko po, no? If hindi natin na-appreciate ang math ngayong bata po tayo. Pero konting tiyaga lang po guys, no? Kapit lang po kayo, kapit lang, no? Aral lang po kayo, pagtiyagaan nyo po, no? Kasi talagang darating po ang panahon, you will reap po, no? Yung pinaghirapan po ninyo, yung good academic results, magkakaroon kayo ng choices sa career, no? At yung options niyo ay mas magiging open po. Ayun, no? So, samahan niyo po ako, no, dito po sa aking YouTube channel. Tuturuan ko po kayo ng math, no? And we will make math a little bit more interesting and fun to learn. I will try my very best, no? Naturuan ko po kayo ng math na pinakamadaling way na talaga maiisip ko na matatransfer po sa inyo, no? Yung mga napag-aaralan po natin sa school. At yun lang naman po. To God be the glory po. Keep on learning. God bless po sa inyo. Bye!